Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po, ito po ang latest update natin ngayong araw, October 26, 2024. Yung minomonitor nga po natin na dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa latest update ng European Center, ito nga po si formerly Christine, ay posibleng tumama sa parte ng Vietnam at magre-recurve na lamang ng bahagya. Sa pagtama niya rito, magre-recurve po yan ng bahagya at itutulak din po yan muli pababa. Hindi na po yan babalik papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At habang itong si possible Leon, si bagyong Leon, ay mamaya nga po ay posible na po yan pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at mataas po ang tsansa niyan na maging isang typhoon category. Sa ngayon nga po, mababa naman yung tsansa niyan na magkaroon ng landfall scenario sa ating bansa dahil posible po yung ang direksyon niya ay paangat. Pero again hindi natin i-rule out yung posibilidad na ito po bumaba pa dahil meron nga tayong umiiral na southwesterly surface wind flow na nakaka-apekto nga po yan dito sa parte ng Visayas. At asahan natin may mga isolated rain shower po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa, pero magiging maayos at maganda naman ang lagay ng ating panahon. Dito nga po sa ating satellite image, mapapansin natin yung maninipis na kaulapan. Apektado po niya ng western section ng ating bansa, maging dito nga po sa may parte ng Visayas at yung extension pa ng kaulapan ni formerly bagyong Christine ay apektado pa ang parte ng Palawan. At mapapansin nyo naman po may mga kaulapan na nakakaapekto dito sa may parte ng Mindanao at dito nga po sa may parte ng Visayas. At ito naman po si posibleng bagyong Leon ay posible na nga po yung pumasok mamaya sa ating Philippine Area of Responsibility. Antabay po tayo sa magiging latest update kung magbabago nga pa yung kanyang senaryo. Dahil nga meron tayong umiiral na southwesterly wind flow, mataas pa rin po ang posibilidad na ito'y magbago pa ng direksyon. Para po sa kalaman ng lahat, ito po ay isang posibleng malakas na bagyo at kung ito nga po ay dediretso patungo sa may parte ng Japan, hindi naman po ito direktang makaka-apekto sa ating bansa. Pero kung ito po ay magbabago ng direksyon at bababa ng bahagya, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa parte ng Northern Luzon na posibleng maapektuhan kung sakali man po magbago itong direksyon ni possible bagyong Leon. Dumako nga po tayo sa ating wind map animation ng European Center. Dito mapapansin nga po natin, pagtama nga po bago tumama si bagyong Christine sa parte ng Vietnam, nakapasok na nga po si bagyong Leon sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin natin, malawak nga po yung sirkulasyon nitong ni bagyong Leon. Possible nga po tatama yan sa parte ng Vietnam ng October 27 po ng gabi. At habang papalapit itong si bagyong Leon sa may parte nga po ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng October 28, dito nga po as severe tropical storm, mas malapit na po yan sa parte ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng October 30, mapapansin natin mararamdaman po ng extreme northern Luzon yung bugso ng hangin, dahil kung mapapansin nga natin yung sirkulasyon ng hangin niya umaabot po yan sa parte ng Batanes. At pagdating naman po ng October 30, dito na po mag-uumpisa naman mag-recurve itong si dating bagyong Christine, pero mapapansin nyo nga po, ito po'y bababa, pababa po na yung kanyang magiging direction habang typhoon category na nga si bagyong Leon. At posible nga po, lalabas po yan ng Philippine Area of Responsibility
by Friday, November 1 or gabi ng October 31 habang si dating bagyong Christine ay nasa western section po yan ng southern Luzon. At pagdating naman po ng November 2, dito na po yung kikilos pababa, no? Bababa na po yan si dating bagyong Christine at wala naman na po tayong posibleng imomonitor na magiging kasunod na itong dalawang bagyo. Pero again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng magiging senaryo nitong dalawang sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.